Kaya ang ating ang team ngayon ay Floral. Maganda ba? Ay parang ako lang ang araw na ito bakit? Kasi naranasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Ating ay pagka iba daw ang dating, pag nakakakita ng magagandang bulaklak. Diba? Nakabisita na ba kayo sa isang taong garden? O nakapag pinagbenga ka na, panagbenga. Panagbenga. O nakabisita na lang si Ate Norma. Kasi iba yung makita mo yung iba-ibang kulay ng mga bulaklak. Ay, isip mo, Lord. Napakaganda na ngayong likha. Talagang naisip mo pang maglagay ng mga bulaklak. Amen? Dahil alam ni Lord, gagamitin ang mga bulaklak na yung kailan. Ang Valentine's Day, no? Ang Mother's Day. Sa lahat ng panahon, maaaring maglagay ng bulaklak. Amen? Kasama yan sa kasama yan sa pagdagdag ng pagpapasalamat sa Lord. Pwede siya na hindi ko lumikha ng bulaklak. Pero nilagyan niya ng bulaklak ang ating mundo. Amen? Anong bulaklak ang ayaw niyang tanggapin? Hindi na alam yun. Pero, bakit nilalagyan ng bulaklak ang mga patay? Para daw sumaya. Ang dagdag dahil kahit patay na, pwede pa rin ipagpasalamat. Amen? Bakit? Lalo na kung ang namatay ay may relasyon sa Diyos. Alam mo kung saan siya pupunta? Kailangan mas malakas ako nandun sa kanila. Amen. Hindi tayo patatalo sa dito lang mag-concentrate. Amen? Amen. Sige, itutuloy natin ang ating pag-aaral. Yan. Lagi kong ipapakita to, yung ating theme for the whole year. At ngayon ay nasa hashtag follow tayo. Para sa hashtag follow, nasa episode 8 na tayo. Amen? Parang kailan lang, Marso na. At ilang tulog na lang, April, ang bilis ng panahon. Hindi ka mainip. Pakabilis. Ilang tulog na lang, birthday na ni Tita. Sino bang mauna mag-birthday? Sino tayo nag-birthday sa inyo? Tingnan mo, April pala si Tita Tonya. Amen? Sige, balik na ulit tayo sa ating pag-aaral. So, episode 8. Pero, meron tayong mini-team sa loob ng Following Jesus. At iyon, yung the way of Jesus. Amen? Ang pagkakaanan ni Jesus,
Balikan lang natin, ano yung una niyang kaparaanan, tinawag tayo. At tinawag ng Panginoon, mga kaluluwa, na nais niyang ipakilala yung kanyang sarili. Pangalawa, kung tinawag na tayo, hindi na siya bumitaw, kumulekta na siya sa buhay natin. Amen? At kung kumulekta na siya sa buhay natin, nangyayari na itong pangatlo. Jesus' way of changing lives. Binabago na ang buhay. Yung mga taong tinawag lang at yung mga taong kinonektahan niya at yung mga taong gusto rin kumabekta sa kanya. Amen? At balikan lang natin ulit. Ito kasi yung parto nito yung mga talaan, puro lalaki. Kung may naman, puro babae. At tingnan natin yung sarili natin sa halimbawa ng mga kababaihan na to. Balikan lang natin yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sa Tagalog, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siya bagong nila. Wala na ang dating ng pagkatao, kahalip ito ay napalitan na bago. Dapat, nung niyakap natin yung Panginoong Jesus at ang dalan ng kaligtasan, nakikita na sa buhay ng pananampalataya yung pagiging bago ng nilalang. Amen? At ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung women who encountered Jesus. Mga babaeng makatagpo si Jesus. Hindi lang mga lalaki. Ang dahil nyo pag sa English, ni-refer as him, hindi lang ang lalaki yun. Kasi sa English language, pag sinabi nilang pag-he, para sa lahat yun. Hindi lang para sa babae, hindi lang para sa lalaki. Amen? Bakit natin masasabing ang Panginoong Jesus ay kumikilos din sa buhay ng mga kababaihan. Malaki ang gampanin ng mga kababaihan sa kaharian ng Panginoon. Maski nung panahon na nag-mission siya, ginawa niya yung purpose na sa mundo na to, nakita yung parte ng mga kababaihan na to. Basahin natin yung sinabi sa Matthew 27:55. Many women were there, watching from a distance. They had followed Jesus from Galilee to take care for his needs. Hindi lang isa, sabi dito, many. At malayo yung kanilang pinanggalingan. Ibig sabihin, kasi yung chapter 27, ito na yung pagpapako. So, nagtakbay na sila. Malayo na yung kanilang nilakad. Mula nung nakilala nila ang Panginoong Jesus, hindi na sila humiwalay. Basahin natin sa Tagalog. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Pag pinapakita dito, mula nang nakilala nila ang Panginoong Jesus, hindi na sila humiwalay. Magkaroon na sila ng malapit na relasyon. At hindi lang natapos doon sa pagkakaroon ng malapit na relasyon, ang sabi dito, naglingkod sa kanya. Amen? Bakit mas maraming babae sa loob ng iglesia? Mas marami bang gampanin ng pagkabalikan? Kung ano sagot niya sa puso niya. Sa lapanahon na natin,
sa population, sa populasyon, mas marami talaga yung babae. Sa lugar natin, mas marami yung babae. Kung halimbawa sa isang bayan, mas marami yung babae, nagiging mas marami yung nananampalatayang babae. Pero sa ibang lugar naman, na mas marami yung kalalakihan, nagiging mas marami naman yung mananampalatayang kalalakihan. Amen? Pero dapat yung mga kalalakihan, alam ko marami pa rin yung kalalakihan na narito, tawagin natin sila. Amen? So, meron tayong 5 pag-aaralan ng mga kababaihan. Titingnan natin, paano ba nila nakatagpo ang Panginoon at paano ba sila tinatagpo ng Panginoong Jesus. Ito yung mga example na ibinibigay natin. Ito yung may direktang nakausap, direktang nakita, direktang na-experience ang Panginoong Jesus. Amen? Kanina, ang halimbawa ni Pastor Aris ay yung babaeng balo. Maraming babaeng balo na kinatagpo ng Panginoon ng kanyang kapanahunan ng paglilingkod. Maski sa lumang tipan, maraming babaeng balo din ang naisulat pero hindi binigyan ng pangalan. Amen? At tingnan natin, ito ay isa din babaeng balo, isang biyuda. The widow of Naim. Isang biyuda ng Naim. Ang kanyang kwento ay nasulat mula sa Lucas chapter 7, verses 11 to 17. Pero pipili lang ako ng kaunting yung tingin ko dapat natin basahin. Pero basahin niyo yung buo. Kasi kung babasahin natin ng kabuuan sa buong chapter, baka alam na tayo matapos. Amen. At sa Tagalog lang muna tayo magbabasa. Kasi kwento ng buhay nila ito. Kwento ng buhay nila kung paano kumilos ang Panginoong Jesus. May idea ba kung sino yung biyuda na ito at ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa kanya? Walang sagot yung first honor. Kasi ang pinili ko, yung hindi natin madalas pinag-aaralan. Yung mga maaring ngayon yun ang maririnig, pero gusto ng Lord na ipakilala sila. Kasi walang tatawagin na lesser Christian. O yung, lesser? Walang higit, walang nakakababa. Sa harap ng Diyos, pare-pareho tayo. Dahil ang tinitingnan sa atin ay si Kristo na naghahalin sa ating mga puso. Amen? Maaring maganda lang ang istorya ng iba o yung istorya parang pag magpakailanman. Yung pwede bang gawing isa doon na ang buhay at yung iba hindi. Pero hindi ibig sabihin, hindi dapat ituro yung iba. Amen? Kasi madalas ang hinahalimbawa yung binigyan ng pangalan. Ito, hindi sinabi ang pangalan. Amen? So, basahin natin yung tingin ko na ito yung dapat natin malaman tungkol sa biyuda na ito o balo na ito. Mula sa 11 to 12. Pagkatapos nito, nagpunta naman sa Jesus sa isang bayang tinatawag na Naim. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. So, makikita natin kahit saan siya pumunta natin maraming tao. At yung tao na yung kombinasyon ng babae at lalaki. Pagdating sa 12, nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki. So, may nadaanan siyang nakasalubong na prosesyon ng paglilibing. At ang description dito, ito ay
kaisa-isang anak na lalaki pagdating sa sugdulang military hanggang 14 na isang binuhay. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipag-ibig. At 13, mahapag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya sinabi niya nito, huwag kang umiyak. So, ibig sabihin, normal lang ang umiiyak pagka inibibig. Diba? May nakita na ba kayong nilibing na natatawanan yung mga namatayan? Questionable yun. Kahit Kristiyano ka at may naalam mo kung saan pupunta, hindi ka dapat. Kasi mayroong human separation na tinatawag. Ano sabi ng Lord? Huwag kang umiyak. Bakit? Bibigyan siya ng kapayapaan ng puso ng Panginoon. Bibigyan siya ng baligan ng Panginoon para tumigil sa pag-iyak. Pagdating sa 14, nilapitan niya at hindi po ang kabaho at tumigil ang may pasa nito. Sinabi niya. Sinabi ng Panginoon. Pagdating sa 15, pinata. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Amen? Itong biyuda na to, handa na siyang iyakapin yung buhay na mag-isa. Pero dumating ang Panginoon sa buhay niya at sa panahon ng matinding kalungkutan at pangailangan, ibinigay ng Diyos ang kanyang pangailangan. Amen? Walang sinabi kung nung tumayo yung patay ay nagtakbuhan ba yung nakipaglibing. Walang sinabi. Maaaring yung nandoon sa grupo na yun, may narinig na sila kasi hindi ito yung first time. Hindi naman isa lang ang binuhay ng Panginoong Jesus mula sa mga patay. Maaaring may ideya na sila na noong lumapit ang Panginoong Jesus sa kabaho, may gagawin siya himala. Pagdating sa Panginoon, laging may himala. Para sa buhay natin, o pwede rin siyang maghimala. Amen? So, yan ang una, yung biyuda na dahil. Yung pangalawa, itong karakter na to, madalas, sa ibang pag-aaral siya, inilalagay. Pero nung pinag-aaralan ko, may kalahati ng buhay niya na maganda yung halimbawa na pinakita. Amen? Yung pangalawa ay si Ate Norma. Si Martha, sister of Lazarus. Kung ginagawa ko na Lord, gawin ko bang Martha ang Mary? Hindi, si Martha lang. Dahil may ipupunto ko at may ipupunto ka sa buhay ni Martha. Amen? Yung mga picture, illustration lang yan. Hindi ibig sabihin yan talaga ang mga mukha nila. Pero sabi ng mga pag-aaral at sabi ng mga bukuit, ganyan daw ang mga itsura. Kasi galing yan sa mga lumang painting. Amen? Maaaring sasalin lalim na isasabi. Kasi yung itsura naman ang mga ibig sabihin, sa salin lalim, na ipapasa ng genes yung itsura. Amen. Yung itsura mo, hindi ko na ipapasa kasi hindi ako maghanap. Amen? Tingnan mo yung mga anak ni Baby. Isa-ilan siya ng mga mukha. Ibig sabihin, mula sa mga magulang niya, naipasa sa kanya, at ngayon, nung nagpamilya siya, naipasa rin yung itsura. Amen? Amen. Kung hindi nyo kamukha yung mga anak ninyo, tingnan nyo yung mga lolo, lola, o yung great-great-grandparents. Amen? Akala nyo naman sila Aros.
yung kanyang kwento, actually yung kwento ni Martha at ni Mary at ni Lazarus, nasulat sa kabuuan ng chapter 11 ng Juan. Amen? John 11, hanggang 1 to 44. Pero muli, magbasa lang tayo ng ilang talata. Isahan natin sa verses 20 to 21. Nang mabalitaan ni Martha na dumating si Jesus, ito ay patay na yung kapatid nila. Namatay na si Lazarus. Nang mabalitaan ni Martha na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman naiwan sa bahay. Yung narinig niya na nandyan na yung Panginoon, excited siya. Gusto niya, hindi niya hintayin sa bahay. Kundi, pumunta na siya. Salubungin na siya. Salubungin na niya yung Panginoong Jesus. Hindi na siya nakakapaghintay. Ganon siya excited. Pero si Maria, ang naiwan sa bahay. Pagdating sa 21, so nagkasalubong na sila, nagkatagpo na sila, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. So ito isa galing sa isang mananampalataya. Dahil alam nila na nakakapagpagaling ng may sakit ang Panginoon Jesus. Walang sakit na hindi nakakayang pagaling. Pero sabi ka, yung pagpapagaling mo ay ayaw pa rin sa kagandahan ng loob niya. Merong hindi pinagaling, baka ang gusto na niya, mamahina na sa piling ng Lord. Meron namang mga pinapagaling dahil hindi pa tapos yung mission niya sa mundo na ito. Meron pa siyang gagawin. Kaya kung dinudugtungan ng Panginoon yung buhay natin na araw-araw, meron pa tayong gagawin para sa Lord. Hindi lang sa pamilya mo. Hindi lang para sa sarili mo. Higit sa lahat, may gagawin para sa Panginoon. Basahin natin yung susunod na mga talata sa 22 hanggang 24. Subalit, alam ko kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hinihiling ko sa Kanya. So maraming alam si Martha. Kasi yung Sermon on the Mount, yung pinag-aralan natin ng nakaraan, mula chapter 5 hanggang 7, ang dami nang itinuro ng Panginoon. Kaya dito, alam niya na nananalangin tayo sa Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Kaya sabi niya, ano man hingin niyo sa Kanya. Pagdating sa 23, muling mabubuhay ang inyong kapatid. Sabi ni Jesus. Sa 24, sumagot si Martha. Alam ko kung siya'y mabubuhay muli sa huling araw. So yung pananampalataya ni Martha sa huling araw pa, ibig sabihin sa katapusan ng mundo. Yung sinasabing Day of the Lord, o huling araw, iyon yung huling araw na huling babalik ang Panginoon para kunin yung kanyang mga anak. At gugunamin naman yung mundo at huhusgahan yung mga hindi na itinuloy na anak. Amen? Pero ang Diyos, pagdating kasi sa 26 to 27, sinabi na ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Siya yung buhay at muling pagkabuhay. Nung binanggit siya ng Panginoong Jesus, at sinabi niya, naniniwala ka ba, Martha? Ito naman ang naging sagot ni Martha. Sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po ako kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahan darating sa sanlibutan. So, pinapakita dito, sa bawat pag-aagalaw ng Panginoon, sa bawat kinakausap ng
mga mananampalataya, lagi siyang may itinuturo kung paano tayo mabubuhay. Pagdating kay Martha, yung panghalakan yung pananampalataya. Kasi tanong niya, naniniwala ka ba dito? Kaya dapat, katulad di ba, ang lagi natin sabi, opo, Panginoon, naniniwala po ako. Kapag meron kayong mga pinagdadaanan, ang ginagawa kayo ng Panginoon sa mga salita niya, na nagbibigay ng kasagutan o nagbibigay ng pag-asa na gano'n sa Biblia. Opo, Panginoon, pinapaniwalaan ko po ang salita. Dahil iyon ay pagpapakita ng pananampalataya. At iyon, yung ginawa sa buhay ng Panginoong Jesus kay Martha. Huwag mong tuda, laging manampalataya. Kaya naman, binigyan ng informasyon ng Panginoon yung pananampalataya mo. Binuhay ba muli si Lazaro o si Lazarus? Ayun. Diba? Pinuntahan pa doon sa libingan at sinabing lumabas ka dyan. Dahil hindi ka papatay. O, dalawang patay na yung natin. Dalawang patay na. Ibig sabihin, patay o buhay, tayong lahat ay buhay sa Panginoon. Amen? Kaya dapat yun na pinanghahawakan natin. So, yan si Martha. Kaya ayusin niyo na, bukod sa yung isang side kasi na kwento niya dahil mulong nabuhay ng muli, si Lazaro, nag-party-party. Nag-party-party doon sa bahay. Thanksgiving. Dahil tuwing kikita sa Panginoon, dapat may Thanksgiving o pagpapasalamat. Kaya naman, naging busy siya sa gawain. At ang nagimbawa naman noon ay si Maria, ay si Mary. Wala namang hindi tumulong sa preparasyon, sa pagluluto, hindi naupo sa paanan ng Panginoon. Pero ngayon, ipinapakita sa atin yung kalahati ni Martha na malapit ang relasyon niya sa Panginoon. Ilang magkakapatid, meron malapit na relasyon sa Panginoon. Babalikan ba sila ng Panginoon? Kung hindi, sila mga itinutuloy ng mga anak. Amen? Kasi bumalik pa ang Lord. Malayo na siya eh. Nasa ibang bayan na siya. Pero alam ng Lord, may gagawin siya sa buhay ng mga kapatid na ito. Kaya bumalik pa siya sa lugar ng Martha at Mary. Amen? Tandaan natin, pagdating sa Lord lagi, opo, Panginoon, naniniwala po ako. Amen? Yung pangatlo, ito ay tatlo. Sabi kasi nung iba, kasi may ilang pagkakataon na may dumalaw sa tungkol o sa libingan ng Panginoong Jesus. Mayroong pagkakataon na tatlong Maria at meron namang pagkakataon na dalawang Maria, isang hindi Maria ang pangalan. Sino kaya yung tatlong babae dito? Si Nanang Tuya, si Tita Sabi, si Janet. Yung tatlong babae. Oo. Kasusang na magkakatayon na sila, makakarap sila sa Lord. Amen. Sino yung tatlong babae na to? Si Mary. So, nung panahon nila na maraming ipangalang Maria, si Joanna at saka si Susana. Ito ay sila yung tatlo sa mga maraming babae na binasa natin sa Matthew 27. Kasi kung susunduan natin doon sa verse 56, binanggit yung pangalan ng tatlong babae na ito. Amen?
babasahin natin ay yun sa Luke chapter 8, verses 1 to 3. Sa verse 1, pagkatapos nito, nilipot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Ibig sabihin, marami doon pinagaling, hindi lamang sa mga masamang espiritu, kundi pati sa physical na sakit. Pagdating sa 3, sa 2-3, kadugtong si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya, itong demonyo ang pinalayas. Hirap nun, ang haba ng panahon, siya ay sinapilan ng itong demonyo. Yung isa pa na, demonyo. Kung paano mo isusurvive. Ang talang ito, 7. Dahil nakatagpo niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng kalayaan dun sa 7 demonyo na yun. Nagtataka nga ako na Lord, 7 demonyo umaalipin sa kanya, pero buhay pa siya. Ibig sabihin, kakaiba yung babae na to. Amen? Hindi sumuko yung katawan niya, hindi sumuko yung isip niya. Kasi siguro kung iba to, wala na sa sarili pag-iisip. Nabaliw na. Ito yung iba na pakalat-kalat na. Kung saan-saan na makikita, hindi na nakakakilala. Yung isa pa lang, gano'n na ang nangyayari. Dahil lalo na sa 7. Pero tingnan natin, sa panahon na nagbibig siya ng Panginoon, nandun siya. Amen? Nandun siya para patuloy itong si Maria Magdalena na may 7 demonyong nanananghan sa kanyang katawan. Amen? Sa 3, so siya yung Maria na una, si Maria Magdalena. So mali yung sinasabi, hindi ko alam, kasi di ba yung sa Catholic, marami naman gamit sa Catholic. Yung Maria Magdalena, tama ba? Ang turo ng Catholic yung siya yung prostitute. Ha? O, yun ang turo. Hindi, gano'n ang turo ng hindi ko alam kung meron pang ibang Maria from Magdala, pero sinurse ko isa lang. Maraming Maria sa Bible, pero yung Maria from Magdala, ay isa. Isipin ninyo, dahil may plano ang Diyos sa buhay niya. O yung pangalawa, si Joanna o si Juana na asawa ni Kusa ng katiwala ni Herodes. Sino si Herodes? Ano yung kapatid na yun? Ibig sabihin, may kaya itong si Juana. Kasi, katiwala ni Herodes. Maaaring malaki yung kanyang sweldo dahil mataas ang posisyon. Baka pag sinabing katiwala, mataas ang posisyon sa kanyang pangulo. Parang si Joseph. Si Joseph na naging katiwala ng tao. Hindi natin mailalayo doon yung posisyon niya. So, nandyan si Joanna o si Juana sa Tagalog.
kilala din ni Juana. Oo, ni Juana. Sa English kasi Juana. Sa Tagalog ay Juana. O, yung pangatlo, hindi sinabi, hinahanap ko kasi kung paano sila, bukod dito, kung paano sila nagtagpo ng mga Noong Jesus. Ito lang yung pagkakataon na naisulat si Juana. Pero ano sinasabi nito? Walang hindi kayang abutin ng Panginoon. Kasi kung ang asawa nito ay naglilingkod kay Herodes, ibig sabihin, hindi siya dapat nakikihalubilo doon sa magagawa. Pero sa panahon ng buhay niya, nakilala na ang Panginoong Jesus. Nagkaroon ng pagkakataon na makilala niya ang Panginoong Jesus. At siya naglingkod sa Panginoong Jesus. At yung pangatlo ay si Susana. Pagdating dito, anong ginawa ng tatlong kababaihan na ito? At bukod sa dito na sinabing marami pang iba, bukod kay Maria, kay Juana, at Susana, marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Bumalik nga sa akin yung Proverbs 31. Yung the virtuous wife. Na kung saan, bakit sila ang tumutustos ng pangangailangan? Kasi, yung mga babae busy sa pagkita ng pera. Hindi lang lalaki ang magtatrabaho. Naghahari sila ng mga tela, binibenta yung pinagkakakitaan. Trader sila. At yan ay si Sister Tessie. Nagbebe ng mga tela. Amen? At si Sister Norma, na tumatao sa tindahan ng mga tela. At si Sister Pelly, na nananahi ng mga tela. Amen? So, alam na kung sino yung na to. So, isa lang ito na pinapakita yung parte ng kababaihan sa gawain sa kaharian ng Diyos. Tumutusto sila sa pangkailangan ng Panginoon Jesus, sa pangkailangan ng mga lingkod ng Diyos, at sa pangkailangan ng Iglesia. Amen? Saka siguro, bakit mga kababaihan sinasabi tumutustos? Kasi sila yung may hawak ng budget. Kung nagiging wise sila sa pagbabudget, may naipatabi sila para sa Lord. Amen? 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 So, iyan ang maglo. Si Maria, si Juana, at si Susana. Di ba? Ay, puro iyon. So, tandaan natin, may parte ang mga kababaihan. Hindi ko mo sa bahay lang, hindi mo tatrabaho. Kayo ang may hawak na budget. Kung maparaan kayo sa pagbabudget ninyo, sa kinikita ng asawa ninyo, may maitatabi kayo para sa Panginoong Jesus. Amen? So, challenge yan. Pamakita natin kung paano kayo makakasunod at maglilingkod sa Panginoon sa kanya-kanya niyong kaparaanan. At yung pang-apat, isa uling nanay. Iba naman yung nanay na ito. Yung nanay na ito, sabi nga, lagi niyang, katulad ng karamihan ng mga nanay, laging uunahin yung kapakanan ng mga anak. At tinuro sa kanya ang Panginoon Jesus sa pagkakataon na ito. Sino kaya yung nanay na ito?
mother of James and John. Sa ibang salin, ay ang sinasabi, ang pangalan ng nanay na ito ay si Tita Sabel daw. Isabel. Narinig ko naman. Gusto ko lang kayang gisingin. Si Elizabeth ba yung nanay ni Bibi na anak ni Elizabeth? Si Jay. Si John ni Papi. Si James and John ay kasama sa tabing dalawang disipulo. Dalawa ang James sa disipulo na tinatawag silang James the Great at James the Less. Ito, ang sabi nga sa ibang salin, pinangalanan, kasi isa rin siya sa dumalaw sa libingan. Pinangalanan siya bilang Salome. Salome. Hindi ito yung Salome na magsayaw. Ito yung Salome, si Salome na nanay ni James and John. Basahin natin yung pagkakakwento dito sa nanay na ito. Ano ba ang ginawa niya? At paano naturuan din siya. Sa pamamagitan niya ay naturuan ang mga alagad. Dahil sa ginawa niya. At dahil sa ginawa niya, siya rin ay may natutunan sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi, bakit? Babalansahin natin. Pagdating sa pagiging nanay, laging may balanse. Alam natin kung ano dapat yung prioridad natin. Amen? Ang sabi dito sa verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo. Hindi ko nilagyan ng pangalan kasi verse natin gagamitin ay hindi siya binigyan ng pangalan. Ang sabi lang, asawa ni Zebedeo. Kasama ang dalawa ng anak na lalaki. Ito si Ate Deomi. Yung dalawang anak na lalaki, lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahiligan. Ibig sabihin, nandun sila sa pagtitipon. Yung nanay na ito ay sumusunod rin. Nandun siya sa pagtitipon dahil magkaroon siya ng pagkakataon na lumapit sa Panginoong Jesus. At ano, dahilan ang paglapit niya, may kahiligan siya. Pagdating sa 21, ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghali na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Amen? So, meron siyang agenda. Gusto niya iangat yung dalawa niyang anak mula 12 yung apostol, yung disipulo unang pinangalan. Gusto niya na iangat ang posisyon ng dalawa niyang anak. Diba lahat naman ang nanay? May gustong marating ang kanilang anak. At sa pagkakataon ito, gusto niya, naglalabi siya para sa kanyang dalawang anak. Para yung mga nanay na naglilingkod sa munisipyo at yung natin kay Mayor. Mayor, yung anak ko po'y gagraduate na ng accountancy. Baka po pwede magkaroon ng pwesto sa munisipyo. Amen? So, meron siyang paano. Pero, may tuturo din ang Panginoon sa kanya. At may tinuturo din sa pagpagitan niya para sa kanyang mga alagad. Amen? So, tatanong tayo sa 26, 27. Ang sabi ng Panginoon, kasi mula sa 22 hanggang 25, nabulong-bulungan na doon. Kumbaga, nabulong-bulungan na yung mga nakarinig. Nakarinig sa hiling ng nanay nito. At nag-aasa na rin ang ibang disipulo.
yung 10, magbulong-bulungan na. Pagdating sa 26, hindi ganda ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging una, ay dapat maging alipin niya. Tinutukulan na yung babae nito at saka yung mga alagad. Pagdating sa 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito upang paglingkuran. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos na ano ang aral doon sa nangyay ito. Ang sinasabi lang ng Panginoon, yung mga anak nito, tawag ng Panginoon. May plano ang Panginoon sa bawat buhay ng mga anak ninyo. At iyan ay pwede ninyo ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil kahit anong tangling ninyo papunta sa opisina ni Mayor, kung hindi kalooban ng Diyos na magkaroon siya ng trabaho doon, hindi bibigyan ng asagutan ang inyong panalangin. Pero, kung inilalagay nyo sa paanan ng Diyos ang kahilingan ninyo na yung kalooban niyang masunod, iyon ang magaganap. At pangalawa, tinuturuan yung mga alagad ng pagkababaan nito. Hindi ko kasama ka sa 12, magmamataas ka na. Kasi yun yung ginagawa ng mga leaders doon sa iglesia, doon sa kapanahunan nila ng mga pagsila. Na nagmamataas sila na parang iba ang antas nila kaysa doon sa hindi walang katungkulan sa iglesia. Amen? Maaring iba lang ang responsibilidad ng tumatay mga ito sa iglesia, pero sa harap ng Diyos, pare-pareho lang tayong dito. Amen? Kaya nga patuloy na sinasabi, kahit sa anong kaparaanan na gusto nyo magbigay ng paglilingkod sa inyo, huwag kayong magpatibig. Pwede nyo yung tapakan at hakbatan. Hindi kailangan na nai-apuin pa kayo. Halimbawa, kung gusto ninyo maging news. May news ba sa iglesia? Kung gusto ninyo, ano ba yung pagpapatahimik? Sa klase, sa school, PR mo ba yun? Sabi dyan na, kasi daming kailangan patahimik sa mga bata. Amen? Marami tayong pwedeng gawin. Sabi nga ano man ang inyong ginagawa na inaalay nyo sa Panginoon, gawin nyo sa abot ng inyong makakaya. At yung honor ng Lord, yung mga ginagawa nyo. Yung pagbubugas ng plato. Hindi maliit na bagay yun. Kasi namin inuhugas ng tubig. Diba? Baka tatlo na sila ngayon eh. Baka kailangan ng bansan. At lilipat tayo ng building na talagang tahanan ng Panginoon. Ang daming nililisin dyan. Amen? So, hindi na natin sa Lord. Kung ano, yung pagdilim ko, na pwede natin gawin. At higit sa lahat, huwag mawala sa mga kababaihan yung pananalangin. Amen? Sama nyo lang palagi sa panalangin yung gawain ng Panginoon. Nakakapaglingkod na kayo sa ating Diyos. Amen? Bakit? Kasi kung sinasama nyo sa panalangin ang mga katagumpayan na ibibigay ng Lord sa iglesia natin kasama. Amen? Palapakan niya natin ang Lord.
At itong panglima, madalas na itong gamitin, pero may gusto akong ipulto sa buhay na. Sabi ka, yung madalas judgmental tayo. Aminin. Sino dito ang hindi nakapag-judge sa kapwa? Nakita lang may ano na agad eh. Yung katabi kaya niya, ano sa kaliwat sa kanan. Yung pala kasi siguro ang tawa. Naka-stripes. Diba? May iba na mahawi ng buhok na maharap eh. May sasabihin na. Madalas, binabasa natin yung tao sa itsura, sa ginawa. Pero, pagdating sa Panginoon, tingnan natin kung paano siya umilos sa buhay ng babaeng ito. Maganda yung kwento niya. At sa panahon na to, napakarami ng ganitong babae. Na nakakalungkot. Totoo, nakakalungkot dahil parang normal lang sa kanila. Naku, namimigay na ba ng gano'n? Nasusuklay na ng ayuda. Oo. Yung tayo nakakatiis pa, pero kung may biscuit dyan, pwede naman tayo kumain ng biscuit. Marami akong pasakali kasi nga, medyo sensitibo. Kasi sa kapanahonan na yun, na ito, maraming ganun babae. Maraming ligaw, at nakakailangan na makakilala at balik kami ang buhay para sa Panginoon. Amen? May idea na ba kayo kung sino ito? Hindi siya pinangalanan. Pero, hindi lamang siya nag-iisa na kinatagpurin ng Panginoon. Tandaan natin, yung babaeng Samaritana na kinausap ng Panginoon sa balong, ganito rin ang buhay ng babae. Kung alam niyo po, hindi, sabi ko kapareho lang ng buhay. Ito yung isa pang babae. Ito yung the adulterous woman. Isang babae nangangalit na. Amen? Ano ba ang adultery? Hindi natin namalanan eh. Si Maria Magdalena hindi nga 7 demonyo. Hindi nga yun ate. Si Maria Magdalena, 7 demonyo pinalaya sa kanya. Ito hindi pinangalatan. Pero ito ay isang babae nangangalo niya. Ano ba yung pangangalo niya? Nakikipagpili. So, ibig sabihin, alam niyo na, hindi ko na ipapaliwanag. Malinaw ba sa sikat ng araw? Pag ikaw ay nakikipagrelasyon sa hindi mo kasama, yun ay pakikiakil. So, kung pwede itong kahit sa dalaga, kahit sa may asawa mo. Halimbawa ako nakisama sa isang lalaki na hindi ko asawa, pangangalan na ang tawag ito. Amen? Kaya dapat hindi natin yung sa pagsasama, ilagay natin sa lugar, hindi natin yung basbas ng Panginoon. Amen? Lahat yung kasal, maski yung sibo, ino-honor ng Lord siya. Kaya na ay gagaw ng kasal. At sa kapanahon na nila, matindi ang parusa sa nahuhuling ganito. Basahin natin, isimulat yan sa John chapter 8, verses 1 to 11. Pero muli, babasa lang tayo na ilang talata. Sa 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Na may ganap isang babaeng mahuli sa pangangalan niya.
inihanap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, ibig sabihin, ano ang sinadya ng mga Pariseyo na ituon sa isang pagtitipon? Maraming tao na naroon na yun. Bakit? Kasi may agenda yung mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Tandaan natin, ito yung inaaral natin mula sa Roma chapter 1 hanggang chapter 3. Ngayon, nasa chapter 4 na tayo. Kasi nagsimpi sila sa pagpapatupad ng kautusan. Pagdating sa 4, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangalala. 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ko? Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Lumundag tayo sa 7 and 8. Kasi hindi agad siya sumagot eh. Sulat lang siya na sulat sa buhangin. Hindi ko alam ba sinusulat niya. Sa 7 and 8, patuloy siyang nagtanong, sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ay siyang maunang lumato. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. At sabihin, sa harap ng Diyos, kung may pantalang kasalanan, walang matindi, walang maliit. Dahil ang kasalanan ay yung pagtalikod sa Diyos. Pag hindi ka sumunod, kung ang buhay may hindi sumusunod ayon sa Diyos, at may ginagawa ka na talaga sa Diyos, iyon ay kasalanan sa harap ng Diyos. Pagdating sa 10-11, tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Nasaan sila? Wala na ba humahatol sa iyo? Sa 11, sumagot yung babae. Kung ako ginamot sa mga babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kinahahatulan. Hindi ka na at wala ngayon ay wala ka lang mga kasalanan. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Malamang habang nagkakagulo doon at nakayuko ang babae, kinasakat po ng mulat ang puso ng babae ito. At alam ng Panginoon, nagbabasa ng Panginoon yung puso ng tao. At nabasa na yung puso ng babae ito. Na yung pagkakataon ito, alam na niya na nagsisisi ito sa kanyang mga ginawa. Kaya naman, pagdating sa 11, hindi rin kinahahatulan kung hindi ka na at mula ngayon ay huwag ka na gumawa ng kasalanan. Eh, mayroong kamatayan na dapat nakita niyo sa picture, ang lalaki ng bato. Ganun kalalaki ang bato hinahawakan. Kung nanonood kayo ng mga pelikula na patungkol sa buhay ng Panginoong Jesus, at isa sa segment ay yung buhay ng babae rito, pinakita doon na talagang malalaking bato ang ginagawa niya. Bakit? Bakit? Parang patay agad. Diba? Para pag ganun, malakas ang tama. Basag ang buhok. Diba? Basag ang mukha. Dahil ang intensyon ng bato ay pumatay. Pero ano ang intensyon ng bato? Bumuhay. Kaya, itong pagkakataon na ito, binigyan na ng panibagong buhay ang babae nito. Amen? Amen. Sige, balikan ulit natin. Review. Ito yung mga babae na katagpo si Jesus. At kinatagpo rin ng Panginoong Jesus. Siyempre, yung una ng yung bago. Sa panahon ng matindi na kalungkutan at pangailangan, kinatagpo at nakatagpo niya ang Panginoong Jesus. Pangalawa, si Martha. Sa panahon din ng kanyang kalungkutan, dahil namatay yung kapatid, napatunayan niya yung kanyang pananampalataya at itinaas siya ng Panginoon.
dahil in-honor ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Yung pangatlo, si Mary, si Joanna, si Susana, si Maria, si Juana, si Susana. Ito yung mga kababaihan na kailangan din ng Panginoon. Dahil yung paglilingkod nila ay kasama para sa pangangailangan ng Panginoong Jesus at ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Kaya nga ipagpatuloy ang gawain ng Panginoong Jesus at bilang mga kababaihan, may parte tayo. Maaaring wala kang hanap buhay, pero pwede kang maging parte. Kailangan lang, turuan mo, paturo ka sa Panginoong Jesus kung paano kang magiging matalino sa pagbabudget. Amen? O baka naman may tuturing kayo sa iyo, Panginoon. O bakit hindi mo subukang magtinda ng mga cupcakes? Sample lang yan. Kasi pinapanalangin ko sa Lord, eventually magiging events ko ito. Mag-uumpisa tayo, ipopromote natin, pwedeng second floor lang ang pauupahan natin, magsisimula tayo sa mura. Alam niyo, pagka may mga murang lugar na pagdadausan ng mga mahahalagang event sa buhay natin. Halimbawa, pagka nag-70th birthday si Ate Norma, natapos na, pwede na maulitin. 75. O sa 75 na, 3 years pa yun. Parang, hindi mo sabihin, 70 ka na ngayon. Sino ba mag-80 sa inyo? May mag-80 ka sa inyo, Pablo? Wala pa. Sino mag-80? Lagpas na sa 80 si Chante. Sa birthday mo, pwedeng dyan natin kami. Okay, naging pati tayo. Bakit ko sinasabi to? Kasi, wag na magtalo, mamaya na. Mamaya na. Sinasabi ko lang, sa pagpinukas natin yung ating bahay ng bahay, maaari tayo maraming gawin. At isa sa pinag-iwan ko, papaupahan natin yung second floor sa mura, magkamag-anak pwede mong discounted. Kasi pag mura lang ang upa, upa ako sa magandang lugar na magse-70th birthday. Amen? Kaya ba marami mag-70? Si Ate Rosie yata, next year. Hindi, yung 60, 70, 80, yung mga milestone. 60, 70, 80, 90. Amen. Kaya natin na. Kung mayayamanin ka, yung birthday ng mga anak mo na 7, di mo, matindi mo na ba? Pag hindi mo pa pag-didibuhin sa mura lang ang upa, tapos ang ganda ng lugar. Amen? At marami tayong pwede gawing events host. Hindi na namin yun. May mag-host na para sa party mo. At may mag-catering na. Marami dito magaling magluto. Amen? Amen? O kumuha tayo ng mga cook. Magtitrain tayo ng pwedeng maging waiter at waitress. Amen? O pero sa umpisa, yung mga kakulangan sa gamit, re-renta muna tayo. Pagka kumikita na yung ating events hall, magpupunta tayo dito. So samahan niyo po sa panalangin para doon sa bubuksan ng loob. Amen? Amen. Yung pang-apat, Mother, James, and John. Bilang mga nanay, alamin natin yung priority natin. Huwag natin unahin yung anak kesa sa Panginoon. Pag inuuna natin ang Panginoon, yung buong sambayan mo, maaayos. Aayusin ng Lord.
Kasi alam naman natin yung, alam ng Lord ang pangailangan natin. Hindi pwedeng hindi niya aayusin. Amen? At yung panglima, itong ang kagustuhan. Lahat maaaring magbago. Yung sa tingin ninyo na napakasamang tao, napakasamang buhay, kayang baguhin ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag tayong titigil sa pananalangin. Huwag tayong titigil sa pananalangin. Lalo na, kung meron tayong membro ng pamilya na nasa ganitong sitwasyon na kailangan ipadalangin. Lahat ng buhay pwedeng baguhin ng Diyos at hindi lang babaguhin ng Diyos, ilalagay niya sa paganda ng paganda ng paganda ng paganda. Amen? Kung maganda na yung buhay mo ngayon, magkakakas pa yun. O, dito na ako magtatapos kasi kakainin ko na naman ang oras na iba. At meron tayo, okay na naman pag first Sunday na, konti tayo ng konti. Ito na yung gusto kong iwanan sa kabuuan ng mensahe na the way Jesus is changing our lives, kung paano ang Panginoong Jesus binabago ang buhay ng isang anak na. Sabi dito, meeting Jesus is life-changing. Ang pagkatagpo kay Jesus ay isang nakakapagpabagong buhay. Kaya ang totoong may relasyon sa Panginoon, nagbabago ang buhay. Maganda ang paganda. Ito na yung ating reading verse mula sa Colossians 3:10, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Sa Tagalog, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago. Sa 2 Corinthians 5:17, sabi, binigyan ng bagong buhay, ng bagong espiritu. At ang pagdating dito, huwag nang tatanggalin natin suot. Kaya naman, ano ang purpose ng laging suot? Nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa iyo upang lalo ninyo siyang makilala. Sa pakikipagrelasyon sa Diyos, pataas ang pataas ang antas ng ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. At pag dumadating tayo sa punto na yun, nagiging kalarawan natin ng Panginoong Jesus. Amen? Pagkakalayan natin ang Panginoon. Kaya naman, ang sasabi natin ng ating buhay ay talaga at lubos na pinag